Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako po si Jericho Enriquez. At ako naman po, si Claire Chanco. Isang kwento naman natin tatalakayin tungkol sa kwentong Teacher ni Wayway Arceo. Mula sa kinatatayuan ni Aling Rosa, sa tabi ng bintana ay nakita niyang papasok na sa tarangkahan si Amelita. Hindi na ikubli ng nag-aagaw na dilim at liwanag ang hapong-hapungan niyo ni Amelita at ang hapis na mukhang pinalamlam ng pagod. Ngunit hindi rin nakubli sa paningin ng matanda na wari ay walang nadaramang pagod o hirap ang anak. Magaan din ang pagangat at pagbagsak ng mga paa nito. Tila may kasiyahang walang kahulilip ang imbay ng kanang braso at ang kaliwa ay may kip-kip na aklat at makapal na kwaderno. Wala po yata ang tatang. Ewan ko! Dumating si Mang Ambo. Oy, dumating na ba ang anak mo? Ado sa kwarto niya. Ano na naman nangyari? Ba't ganyan na naman ang mukha mo? Para kang dismayado. Hindi raw ba siya sasama? Ewan ko! Hindi ko pa nga nasasabi, di ba? Yun naman pala eh. O ba't parang bigong-bigo na naman yung itsura mo? Eh makita ko lang ang itsura ng anak mong yan. Nagiinitan ako ng galit. At bakit naman? Naku, Ambo! Huwag ka naman maangan pa. Ikaw na ito nakakakita na pagod na yung anak mo, di ba? Sa kakaturo. Tingin ko, nalisihan naman si Amelita sa pagtuturo niya. Bayaan mo na lang. Pumayag ka na lang na yun yung pag-aaralan niya. At bakit hindi ako papayag? Eh kahit yata patayin ko ang anak mo, ang gusto niyang masusunod. Bayaan mo na lang. At ganyan talaga ang mga bunso. Bunso! Eh kung hindi ko lang inaalala na masisira ang linya ng ating pamilya sa pagkakaroon ng isang anak na hindi din titulo, kailan ako pumayag? Ito si Mang Ambo. Hindi nito masasabing mali ang kanyang asawa. Nakita nito ang katwiran niya sa pagpipilit na makatapos ang mga anak sa pag-aaral at makakuha ng mga karerang tinitingala. Hindi sila mayaman, ngunit sadyang hinangaan sila ng buong naya sa ginawang pagpapaaral sa mga anak. Ayaw mo na maniwala sa akin noong una. At ikaw may mahihirapan tayo. Oh, ano nangyari? Kung hindi natin ginapos si Noberto at naging ininyero, papatapusin ba ni Marina? Siyempre, pag isang masalapiring tulad niya ang kukunin ni Marina, o kaya isang profesor din sa musika, parehas niya. Pero hindi eh, naibigay niya si Noberto dahil sa sariling dunong at titulo. At nakatulong pa sa pagpapaaral sa mga sumusunod sa kanya. Hindi ba? Ang tinatanong ko lang naman eh, napag-usapan ninyo ni Amelita? Kasama lang ba o hindi? Pinag-initan na nga ako ng ulo nang makita ko ang itsura ng anak mo. Bakit nga? Pero nawalaan ko na ang isasagot. Sasabihin niya ay pagod siya sa maghapong pagtuturo. Ikaw naman, Rosa. Hindi mo pa pala nasasabi. Gumagawa ka na ng hula kung ano ang isasagot ng anak mo. Tawagin mo nga. Kung hindi, Tinawag niya mga boss si Amelita. At nang ito'y lumabas mula sa silid, ay nakasuot na ito ng pambahay at may hawak sa kanang kamay. Ang isang walang takip na fountain pen. Amelita! Halika rito. Nandiyan na po pala kayo, tatang. Oo, may nasabihin ng inang mo. Ano po yung inang? Kinukumbida ka ng mundo. May benepisyo daw sa Kapitolo. Dadaan daw siya dito ngayon. Marami po akong gagawing inang. Pero napatungan na dito sa mundo. Amelita! Aba! Ako'y nakasagot na. Mag-ayos ka na. Pero inang! Amelita! Ikaw pa na naturing bunso? Ikaw pa itong natutong sumuhay sa lahat ng aking gusto? Hindi ba simula pa lamang ay ayoko na ng kinuha mong karera? Ayoko dahil may iba ka sa mga kapatid mo. Hindi ka ba nahihiya? Norberto ay ininyero. Ang hipag mo ay profesora. Ang di kong Jose mo, abogado. Kahit ang kanyang napangasawa, abogado din. Ang ate Lourdes mo, palibhasa ay parmasyutika. Madali makapag-asawa ng doktor. Ang Ditsay Felisa mo, doktora. Makapag-asawa din ng doktor. At sila ay may kanya-kanya ng buhay. May kotse. Eh, ikaw, Amelita. Pero nasisiyahan naman ako sa ginagawa ko, inang. Ano ba, Ambo? Bayaan mo nga ako. Bakit? Ito ba ginagawa ko para sa sarili
sarili ko lang? Hindi ba't para ito rin sa kanya? Ayan, hindi ako sinunod ng anak mo. Kaya ayan, siya lang ang hirap na hirap sa trabaho. Siya ang halos walang kinikita dahil abonado lagi sa klase. Trabaho, alipin ang ginagawa. Pero ina, masaya naman ako sa pagtuturo ko. Sasabihin mo nga bang nasasiyahan ka? Talagang hindi ka magreklamo dahil ikaw mismo ang pumili ng karerang iyan. Pero may paraan pa para makalayo ka sa ganyang buhay. Kung mapapangasawa mo si Osmundo. Di ba't totoo naman ang sinasabi ko? Mayaman si Osmundo, maraming lupain at sakahan. Hindi mo na nga kailangan magtrabaho pa. Matagal nang hinihintay ni Osmundo ang iyong kamay. Palagay ko naman, oras na para sagutin mo ang binatilyo. Pero ina, hindi ko masusunod ng... Ano hindi? Hindi pwede. Lahat na nga ng inutos ko sa'yo, hindi mo na sinunod. Sa pagkakataong ito, hindi mo na pwede pang baliwalain. Inang, dapat ngayon pa lang na malaman ni Osmundo na hindi maaari. At bakit hindi maaari? Dahil doon, sobrang galit na Aling Rosa, ay iniyugyug niya ang balikat na anak na dahilan ng pagkakalaglag ng fountain pen sa kamay nito. Ano nga ba ang aral na tutuhan natin sa ating pinanood na kwento? Ang aral dito, tungkol sa pamilya, bilang isang ina, hindi mo dapat tutulan ang kagustuhan ng iyong anak. Pero isaalang-alang din na sa paggawa ng desisyon sa buhay ay dapat nating isipin ang ating kaligayahan at kabutihan para sa atin. Dahil makakasama ang masyadong pagsunod-sunuran sa mga taong nakakataas sa iyo. At dito nagwawakas ang kwentong Teacher ni Liwayway Arceo. Maraming salamat sa inyong panonood.